One hand ko lang. One hand. Magandang araw mga ka-Best Buy! So, nandito naman po tayo sa ating bagong vlog. So, for today's vlog po, shoutout nga po pala sa may-ari ng generator na ito. So, kapag pa isa-isa po kasi ay hindi na po kami nag-vlog. Pero ngayon, minabuti ko po na mag-vlog dahil sa isang kliyente ko na talagang at bilib na bilib siya sa video natin tungkol dito sa Extreme 3800. At bago po lahat, kung kayo po ay bago sa aking channel, kung po pwede po ay mag-subscribe kayo sa aking channel. Bisitahin ang aming Facebook page, ito po. At para po sa mga katanungan, pwede po kayong mag-comment sa ilalim ng video na ito. So ito ang kanyang tank. Yung tank niya naman ay mukhang maliit lang pero nasa 10 liters yung laman niyan. So ito yung actual ano niya, spark plug. Ayan. Meron din naman tayong spark plug remover. So ito namang rubber na ito is bumabalot lang sa kanya pero natatanggal yan at meron din kasama itong spark plug remover, 'di ba? Ito yung kanyang choke. Taas. And dito naman tayo mag-change oil. Magdi-drain. Dito tayo magpapasok ng langis and then dito tayo magdi-drain. So Sir Bong, ito yung inyong code ng inyong generator 1912290205. Para ito ay siguradong kaya na ito na nga yung binablog natin ang unit na i-demo natin sa video na ito. So ito ang kanyang battery, positive, negative. So meron siyang connection dito. Pag gusto nyo i-off yung mawala ng connection, pag bago kasi ito ay hindi magkasama. So kapag ikaw naman ay ayaw mo munang gamitin yung battery, or for some reason, so gusto mo siyang tanggalin yung connection, hihilahin mo lang naman siya. Hilahin mo. Ayan. So, ganyan. And kapag gusto mo na siyang ikabit, or let's say nalobat, or gusto mong tanggalin, palitan ng bagong battery, dudugtong mo lang uli siya. So, ayan. Ano pa ba ang gusto nyo makita dito sa genset na ito? So, dito banda ang kanyang exhaust. And ito nga pala yung kanyang spark plug remover. Ayan, yan ang tools niya. Kasi medyo malalim ito dito, yung makina niya, kaya medyo mahaba rin yung spark plug remover niya. And kasama ng spark plug remover, itong screwdriver niya. So, baligtaran nito. Ang kanyang dalawang male plug. So, ganun pa rin ang ating
ang ating 3,800 watts na inverter generator. 3.6 ang kanyang rated, 220 volts, and 15.9 ang kanyang amperes. Ang frequency niya ay 60. Ang output niya ay 12 volts para sa direct current. 45 kilos. Ang kanyang winding ay single phase. And yun nga, na-discuss ko ito sa aking nakaraan na vlog. Ito ay may sea level elevation na 1,000 up to 1,500 meters. So kahit nasa Baguio ka pa, which is ang pinakamataas na peak ng location dito sa Pilipinas, kaya pwede mo itong gamitin. Kasi yung mga generator na sa mga matataas na altitude, usually ay nangangailangan ng adjustment sa makina, or so may ina-adjust po sa kanyang engine para mas maging maganda yung kanyang performance kapag nasa high altitude. So sa stock nito, pwede mo siyang dalhin sa Baguio at hindi ka na mag-a-adjust ng sa engine ng kanyang timing. So as usual, ito pa rin yung dalawang 220 volts natin na output. Ang kanyang knob para sa run, choke, and off. Ang kanyang digital display. So mamaya papakita natin yan yung yung kanya kung siya ay working, at iti-test din natin siya. Ang kanyang echo switch, on and off. So kapag medyo mababa lang yung load na kailangan mo, mag-echo switch ka. Pero kapag naman mataas yung yung pinapatakbo mo na load, so mag-echo off ka. Ang kagandahan sa echo on, hanggang 0.6 liter per hour ang consumption mo nito. At the same time, mas matahimik siya ng konti. Ang pinakamahalaga nga dito is yung kanyang fuel consumption, which is 0.6 lang sa isang oras ang consumption niya sa gasolina. Mas matipid pa kaysa sa diesel. Kasi yung diesel natin, standard niya is 1 liter per hour. Samantalang ito, pwede kang kumonsumo lang dito ng 0.6 liter sa isang oras. So, kung ng mga generator na ganito ay may built-in na talaga na USB para direct ka na magcha-charge. Ito naman kasi inverter, kaya napakaganda ng kanyang output ng kanyang kuryente. Hindi tulad ng mga conventional natin na medyo rough pa yung bigay ng kuryente. So itong side ito ang ating exhaust. Ito ang dahilan kung bakit sobrang tahimik niya. Tahimik na nga yung makina niya, sumusobra pa siyang tahimik dahil dito sa kanyang exhaust na to. So kung makikita natin, napaka-firm at napakaganda talaga ng pagkakagawa sa 3,800 watts. So may mga video pa ako nito na ako ay nag-welding using this generator, and ang according sa manufacturer is pwede kong gamitin yung welding machine ko hanggang 160 amperes, pero hindi ko na sinagad kasi medyo alanganin ako kung 160 talaga. So that time tinesting ko ay nag-tinest namin ito sa 100 amperes at medyo nagustuhan ko na rin yung kanyang output. Although nag-work yung generator kahit hanggang 60 amperes, pero ang pinakasagad namin ay 100, and ang pinakamababa naman na amperes na ginamit namin sa welding machine, inverter din kasi yon, ay 60 amperes hanggang 100 amperes. So mamaya ipapakita natin kapag buhay na siya, and papaanda rin natin at papakita natin na kahit babae ay kaya niya. Although meron naman siyang electric start, pero susubukan natin na paanda rin ito sa lakas ng babae. So itatry ni Mrs. ang electric start. Okay. Choke, and then subukan naman natin ngayon kung kaya ni Mrs. magbuhay ng manually. Kaya, ma'am? Oo. Sure ka? Tayo mo na. Sige, patayo muna. Ayan. Paano magbuhay niya sa manual? Choke. Choke. Tapos sila.
ba? Take two, take two. One hand ko lang. One hand. Yan. Okay na siya. Ayan, 224 volts. Walang ampere kasi walang load. 0 volt ampere kasi walang load. So, hindi pa siya umabot ng isang oras kasi nakabuhay pa lang nito. So, 1 minute pa lang yung kanyang time mula nang binuhay siya. So, yun lang naman. So, kapag may photo, iilaw siya. Kapag mababa ang langis, iilaw din siya. Ayan. So nagtataka ko kanina bakit hindi mabuhay ni Mrs. ng one time sa electric start. So ang gusto niya pala ay yun, kapag buhay na siya o uminit na siya o nabuhay na siya minsan, irarun na lang siya, diretso run na siya, and then pipindutin natin yung electric start. Yun, diretso na. So isang tip nga po pala yan para baka mahirapan kayo. Minsan, hindi siya umaandar na naka-choke kasi gusto niya na kaagad. So, kapag malamig na malamig lang siya, doon lang siya i-choke. Pero kapag previously na siya o kakapaandar lang, i-diretso na lang kaagad natin sa saran. Ayun. Tapos ito pa pala nakita ko, medyo umiingay siya kasi ito yung pinaka-lock niya. Ayun o, medyo maluwag yung lock niya. Kasi pag nag-lock siya, ayan, pag nag-lock siya, nawawala na yung tunog niya. Ito kasi yung bakal, medyo may space siya kapag hindi siya naka-engage. Ayan. Ayan, tumutunog. So, para hindi siya tumunog, kakalakan natin siya o kaya ikot natin ang konti yung gulo para mag-engage siya. Ayan, wala isang tunog. Pero kapag hindi siya naka-engage, tulad niya, may play siya, kaya sa tumutunog. Yan lang naman yung maingay sa kanya. Ayan. So, running smooth siya, sir. So, ito ang kanyang noise level kapag tutok na tutok talaga. Kasi tutok na yan, no? 89 kapag naka-open yung kanyang case. Naka-open yan. Hindi naman siguro magsasinungan na itong decibel meter. 87 to 90 kapag tutok na tutok. Isilipin natin mamaya kapag wala na siyang cover. So, 71, 72 kapag 4 to 5 meters away. So, medyo close lang yung ano nito, distance, kaya medyo mas malakas ang konti. So, layo tayo ng konti. So, ito more or less 6 to 7 meters away. $66. Ayan. So 66 siya ang kanyang decibel meter kapag 6 to 7 meters away. So consistent talaga kasi yung mga unang vlog natin, yun din ang kanyang noise level. So susubukan natin ngayon, isa na siya para malaman natin kung ilan yung kanyang decibel kapag sarado siya at malapit na malapit yung pagkuha natin ng noise level. So ito, tutok na tutok na siya. Kanina umaabot siya ng 90. Ngayon, kasi sarado na siya, 10
ititest naman natin kung anong decibel niya kapag nakasarado. So, nag 7980 siya kapag nakasarado siya. So ngayon, magte-testing tayo ng generator sa pamamagitan nitong ETS. So, ang alam ng lahat, dahil ito ay automatic, hindi na natin ito ma-test ang ating generator kapag may kuryente. So, nagkakamali kayo. Ang gagawin lang natin para magamit natin yung manual mode is ipipindutin natin yung manual mode. Ayan. Ito ngayon may kuryente. Ito, yan. May kuryente yan kasi may ilaw yan. So, may kuryente ang main line. Ititest natin yung generator kasi ititest natin kung maapektuhan ba yung generator kapag nagkarga tayo ng load, kung gaano kalaki yung nagiging bawas sa kanyang voltahe. So, ngayon naka-manual mode siya. Gagawin natin, lalagyan natin i-connect natin to sa generator at i-check natin kung ano ang nagiging konsumo niya ng generator, kung malayo ba yung nagiging lag niya kapag naglagay ng load. I-test natin yung aming electric motor na 1 HP. So ngayon mag-load test tayo. Susubukan natin magbuhay ng electric motor. So naka-high siya ngayon. Ito kasi yung egg mode niya. Ngayon kung narinig natin medyo ano siya, medyo humina yung kanyang tunog. And kapag naka-echo off naman siya, biglang tataas ang kanyang RPM. So, susubukan natin paandarin itong electric motor na may 1 horsepower at may 5.2 amperes. So, susubukan natin ngayon na isaksak siya. So, ito talaga ay nakaset na yan dito sa linya ng bahay namin. Ngayon, tututukan natin ito 224. Tapos, isi-switch on natin ang kanyang electric motor ng bahay. Okay, 1, 2, 3, go. So ayan, parang baliwala lang yung pagbuhay ng 1 horsepower. Ayan, tumutunog yung ating kumakarga siya. Kumakarga ang ating electric motor. Ayan, kaya siya kaya siya parang nagbigay ulit ng additional RPM is dahil nakasaksak pa yung ref namin sa loob. So, yan siya, 222. Ibig sabihin, umikot ang inverter na ref sumabay sa electric motor. Ayan, wala namang nangyari. Halos naging 222 lang siya na dating 224, pero steady pa rin. Ngayon, buhay yung aming mga ilaw at saka electric fan sa loob. Pero 222 pa rin siya, hindi pa siya nagbabago. So napaka-steady niya. Napaka-reliable talaga ng
inverter generator. So dito po ang nagtatapos ang ating run test. Ang generator na po na ito ay para kay Sir Bongbong na Bongbong Montenegro na Quezon City. Ngayon, ano mo natin, iti-test natin kung ilan yung babalik sa kanya na volts kapag tapos na o pinatay na yung electric motor na 1 HP. So, itataas lang, ibababa lang natin yung pinaka-breaker natin. Ito. Yan. Bababa lang natin yan, din mamatay na itong ating electric motor. Okay? Sige, baba na. So, ayan. Nag-recover na kagad siya. Nagbigay na uli siya ng 224. So, may nagdagdag na dalawang 2 volts sa pagka namatay na yung electric motor na 1 horsepower. At saka parang medyo bumaba rin yung RPM niya. Mas mababa yung RPM kasi mas fuel efficient siya. Mas mataas yung RPM, medyo mas matakos sa gasolina. So, ayun nga po. So, dito po sa Best Buy Mindoro ay sine-check muna namin sila bago namin ipa-ship. Ito po, ang problema po ng tatlo na ito is mga batteries. Ayan, so, yung mga battery po nila is below 12 volts, kaya chine-check namin. Kasi kapag below 12 volts ka agad yung kanyang remaining charge, ibig sabihin, medyo mahihirapan na siya na i-charge uli, mag-compensate sa 12 volts. Kaya kapag yung mga 12 volts na battery ay bumaba hanggang 6.5, tulad po nitong isa na ito. Ito, ayan. Tulad po ng isa nito, ito po ay battery ng ating ET3800. I-check po natin kung siya ay working pa, kung ano ang kanyang status ng battery. So ayan, ang kanyang battery po ay 9 volts lamang. Ito po ay na-charge na namin, pero yung kanyang battery is 9 volts lamang. Kaya ito po ay subject for replacement. Kaya hindi na po namin pinapadala yung mga generator na may battery na tulad nito, dahil sakit to sa ulo ng mga kliyente natin. Kung makaka-receive sila ng battery na defective, hindi na nagcha-charge, so mapo-frustrate ang ating mga kliyente, kaya magrereklamo sila. Kaya hindi na namin to isinasama sa packaging, or pinapalitan kagad namin ng bago, or naghahanap kami ng mga stocks na battery na working pa. So maraming salamat nga po pala sa panonood ninyo sa Best Buy Mindoro. At kung kayo po may mga katanungan pa at suggestion, ay gagawa po natin yan ng video. And maraming salamat po nga po pala sa mga nakabili na, at sa mga hindi pa po nakabili, kayo po ay willing. Kung kami po ay willing na i-assist kayo upang kayo ay mabigyan ko rin ng kahit isang unit o kahit ng anong unit na meron kami dito sa Best Buy. So in behalf of Best Buy Mindoro po, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at mag-ingat po tayo palagi. So ngayon po mga ka-Best Buys, gusto ko pong i-shoutout personally si Sir Gregorio Montenegro. Siya po yung ating buyer ng genset ng 3,800. Nagpapa-shoutout siya. So sir, shoutout po sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa Best Buy Mindoro. At
bigyan lang din natin sila sir ng ating insight ng ating transaction ano. So umalis po yung ating generator dito sa Mindoro at around 4 PM and then kinabukasan po by kung hindi po kami nagkakamali ay 6:30 ay nandun na po siya sa place agad ni Sir Bongbong. So ganoon po tayo kabilis mag-deliver. Ang good naman yung transaction natin with Sir Bong and nag-follow up sa akin at kami naman po yung nagkausap ng maayos. So yun lamang po. Maraming salamat po Sir Bong. Ito po ako sa status ng inyong generator at willing po ako at ang aking staff na i-assist kayo sa inyong mga concerns at sa lahat po ng mga may buyers natin at saka current buyer at nakabili na sa Best Buys Mindoro. Mag-message lang po kayo sa amin or tumawag po kayo kung gusto nyo mas mabilis yung ang response na makukuha nyo sa amin. Pero kung mag-message po kayo, susubukan po namin na replyan yung inyong mga message kasi hindi pa naman po ganun kadami yung ating mga subscribers and sa Facebook page po hindi naman po ganun pa kadami yung ating mga followers kaya sigurado po kami na makaka-reply kami sa inyo. Hindi man siya ganun kabilis pero marireplyan po namin kayo.